Narito ang programang totoong-totoo, Tambayan sa DWIZ. Programang magliliwanag ng ilang mahahalagang mga issue. Tambayan sa DWIZ. At ngayon, narito na sila upang maghatid ng saya sa bawat Pilipino. Sa programang Tambayan sa DWIZ. Magandang tanghali po and welcome po sa Tambayan. Ako po si Dion Malano, aka Dionce. At dahil po Wednesday po ngayon, syempre mga kasama natin na naman, Atty. Nick Nangit, aka J-Lo. Moyang adlaw ang inyong tanan. O, di ba? Tayo ay isa na namang kabanata ito. Pag-uusapan natin ang mga katutubo. Ayan. Actually, dahil nga wala namang gumagalaw pagdating sa usaping buwis, Yes. kahit na Tax Wednesday ngayon, at napaka-exciting na naging talakayan kahapon tungkol sa election, ipagpapatuloy natin yung excitement na yon para pag-usapan naman natin tinatawag na cultural appropriation or misappropriation. Gusto ko yan. Diba? May mga questions ako dyan mamaya. Oo. Pero bago yan, may mga bisita tayo, no? May bisita ba tayo? Yes, pero bago yan, panoorin nyo muna itong video na ito. Ay, taray. Oo, na ipinadala ng isa sa ating mga bisita. Ito po, tunghayan natin ang video na ito. Yung napanood na video, first time sa Tambayan. Oo nga, Magaling ng magaling technology natin. Maraming salamat Kuya Winner at saka kay Kim at saka sa lahat ng mga staff ng DWIZ. Ayan po. Ngayon, yung ating na ipinakita sa inyo ay paliliwanag natin mamaya sa ating bisita. I think nakakonect na yata, no? So, kung nakakonect na, sige, pasok. Ayan! Hello! Magandang umaga, hapon sa iyo, Rico. As usual, Yes. ating special na panauhin. Sino ko yan? Oo, si Rico yan. Special at Kilala. Suki na panauhin. Kaya nag-shave na ako. Oo nga eh. Si Rico Ronyo. Palakpakan naman natin si Rico Ronyo. Yes, maraming salamat Rico. Actually, meron pa tayong dapat na bisita mamaya. May isa pa. Kaya lang hindi ko pa alam kasi hindi pa nagko-contact. Pero sana, yung sinuggest kasi ni Dato Aljun, Dato Agong, na si Dave Ocampo daw ay papasok din. Pero intayin na lang natin. In the meantime, sige Rico, pakipaliwanag mo muna bago ko i-introduce ang topic natin ngayon. Ano ba yung napanood nilang video? Yes. Ano po ba yun? Yeah, it's a social... to give a short background about it, competition yun siya. So I made that dance the day before the competition kasi nga officer yung vice president ng school namin, so nakakahiya raw kung wala kaming entry. So I made the entry na bukas na agad ang competition, kaya ganun ang performance. But it's a social response on lumad killings, the struggles of our IPs, especially na yung mga self-inflicted problems ng mga IPs na yung ito, hindi ko alam kung nabo-brought up ito na what you call that, yung mga IPs natin na binibenta, sila mismo ang nagbebenta ng kanilang ancestral domain. Yes. And Yes. somehow they have this equal share of blame kung bakit unti-unting nawawala ang kanilang identity and tradition because they allowed it to happen. Yeah, so yun siya. So, Diba yung yung sayaw na yon ay isang pagpapalahad o pagsasalarawan ng pinagdaraanan ng mga IPs. Tama Yes, ba? yes. Okay. Ngayon, Yes. mga katambay-tambayers at mga Nicksters na nakikinig sa atin, ang ating topic po ngayon or paksa na pag-uusapan ay ang tinatawag na cultural appropriation.
Okay. Siyempre, kung may cultural appropriation, meron din tinatawag na cultural misappropriation. So, siguro i-define muna natin kung ano ba ibig sabihin ng cultural appropriation. Tanggalin ko na muna mask ko, no? Siyempre, katutubo yung akin. Para mas maliwanag. Yan liwanag nga. Di ba? Maliwanag. Okay. Ano explanation ng cultural appropriation? Ang cultural appropriation, ang ibig sabihin niyan, ina-adapt mo or kinukuha mo ang mga elemento ng isang kultura o isang identity ng isang komunidad at ginagamit yan ng isa pang komunidad. Okay? So, ina-adapt yung mga elemento or yung kultura ng isang komunidad ng isa pang komunidad. Okay? Normally, yung nag-a-adapt ay yung tinatawag na dominant na culture. At yung ina-adapt ay yung tinatawag na minority culture. Yan ay nagaganap hindi lamang sa Pilipinas, kung hindi sa buong mundo. Yes. Iba yan sa tinatawag na acculturation, assimilation o kaya syncretism. Magkakaiba yan. Ang acculturation o kaya assimilation ay pagsasamahin mo lang. Okay? Pero ang gagawin, aalisin mo yung minority culture, ipapalit mo yung sarili mong culture. Okay? I-acculturate mo sila sa bago. Okay? Yung syncretism naman, i-adapt mo rin ang kultura, pero bibigyan mo ng bagong pangalan kasi hindi mo mabago. Nangyari yan sa Greeks at saka sa Romans nung unang panahon. May mga gods and goddesses ang Greeks. Di ba nagkaroon na ng Roman Empire? Yes. So yung mga gods and goddesses nila, binigyan nila ng bagong pangalan na tumutugma sa kanila ring practices. So hindi nila binago. Yung nga lang, sinabi nila, si Zeus pala ay si Jupiter. Yung mga ganon. Nagkaroon ng bagong version. Oo, so syncretism ang tawag dyan. Ang acculturation naman is papalitan mo. Kagaya nung nangyari sa early Catholic early Catholicism, early Christianity, na yung mga pagan practices inadapt nila at sinasabi nilang Catholics daw yun or Christians daw yun. So yun naman ang acculturation. Ngayon, itong cultural appropriation na to ay nakakaapekto hindi lamang sa mga tradisyon na mga katutubo, kung hindi pati sa usapin ng fashion, okay, mga simbolo na ginagamit, lengguwahe, mga sayaw, pananamit, musika, maski sa literatura at saka sa pelikula. Okay? Dito, nagkakaroon ng labanan. Yung bang sinasabing intellectual property ng mga katutubo at yung tinatawag naman na self-expression or creativity ng mga hindi katutubo. Bakit natin nasabi to? Kasi nga, mapapansin natin minsan, kung ikaw ay napanood mo yung si Avril Lavigne, di ba? Yung singer, di ba? O kaya si Selena Gomez. Si Avril Lavigne, may ginawa siyang video na yung Hello Kitty, na ginamit niya yung mga Japanese features, okay? Pagkatapos, kinriticize siya na parang binabasa daw niya yung kultura ng Japan. Okay. Si Selena Gomez naman may sinasabing bindi na ginamit. Okay. Tapos mapansin mo, di ba, maski sa Pilipinas mismo, merong isa, yung baklitang protege ni Vice Ganda. Si Negi? Sino? Yung maliit? Si Aura? Aura, yan. Si Aura. Briguela ba yun? Oo. Di ba nag-dreadlocks siya? Nag-dreadlocks. Pagkatapos natuligsa siya na sinasabing cultural misappropriation ang ginagawa niya kasi may ibig sabihin pala yung mga dreadlocks. At humingi naman siya ng paumanhin, di ba? Ngayon marami to. Mapapansin natin yung mga nagpapatattoo. Ginagamit minsan Polynesian art. Yung tattoo nila pero hindi nila alam yung ibig sabihin. Okay. So marami to na pwede natin pag-usapan. At ito ay maipaliliwanag na natin sa pamamagitan nitong video na ipinakita at ginawa ng grupo ni Rico. Okay? Ngayon, Rico, etong pinakita mo rito, yung nga, limad kunis. Meron pa isa sana, kaya lang sobrang haba kasi at hindi na-cut. Ida-download pa. Pero anyway, ito ay isang problema nga na tayo, like in your case, you are non-IP, di ba? But you are a cultural performer at pinopromote mo ang kultura ng mga taga Mindanao. Okay. Pagka gumagawa ka ng ganito, like choreography or yung mga pananamit, paano mo sinisimulan? Anong proseso ang iyong pinagdaraanan? Yeah, first of all, kasi hindi naman pwede like sa amin na non-IPs because we are very sensitive and we are very cautious na ma-misrepresent namin ang kanilang kultura. So we just draw inspiration from their traditional regalia, yung pananamit nila. And
we dig deeper to the reason behind the story behind the outfit, the story behind the struggles, and that will be our motivation in creating and enhancing our creation. So yun ang aming pinagkukunan ng hugot, yung inspiration behind, not what you see per se, kasi yung nakikita mo, yun na yung identity nila yung representation na yun mismo. Ano ba ang nasa likod noon? Let's think deeper. Let's dig deeper and find the root cause of it para we will have this equal share of understanding nga para yung something like that. yung sinasabing proseso, ito ay ginagawa ng lahat ba ng mga non-IPs or selected lang? Like yung mga taong nakakaunawa? To be honest, yun lang mga taong parehas ang pag-unawa sa, like, people who share the same wavelength as mine. Hindi ko naman sinasabing matalino ako, pero sana yung may ganun na pag-unawa. Kasi ang iba naman, ginagaya lang nila directly like a photocopier without even thinking why they did that. Tapos, yun na, ang sayaw mismo, ginaya nila, pinerform sa ganitong venue, which is inappropriate na. Doon palang mali na. Even ang styling ng pananamit, mali na. Alam mo yun, yung hindi kasi nila iniintindi kasi masyado silang excited. Nagiging attraction kasi itong mga IPs natin. Itong problema na ito na nabanggit mo ay nabanggit na rin naman nito ni Dato Agong dati. Na sinabi siya na meron daw pananamit sila na isinuot sa isang aso, di ba? Nasaktan daw siya. Okay, twice na niyang binanggit yan kasi last year naging bisita rin namin siya, nabanggit yan at ngayon inulit niya. Ang problema ito, oo nga, magngangawa tayo sa media. Sasabihin natin, may problemang ganito. Pero anong aksyon ang ginagawa? Kasi hindi pwedeng ngawa-ngawa lang tayo, puna-puna lang tayo, criticize lang, criticize. Pero kung ikaw ay tutulog-tulog lang at hindi ka naman kikibo, may pakialam ba ang mga taga-Maynila? May pakialam ba ang taga-Makati, ang mga taga-Alabang, ang mga Paranaque sa hinaing ng mga IP? Sa totoo lang. May ano ako dyan, may contribution ako dyan. Sige nga. Back in the NCA, nag-work pa ako sa NCA, yan yung inaano namin, pinupush namin na, magsampa kayo ng kaso. Kasi meron namang batas. Correct. Wala nagkasampa ng kaso. Parang once or twice lang ata may nagsampay. At ito, butis binanggit mo yan, Beyonce, ano? Kasi ito rin ang problema, Rico, no? Sa usapin ngayong umaga na ito, binibigyan natin ng pagkakataon na napaka-rare ang mga katutubo. In fact, gumawa ako ng GC. Na-disappoint ako. Okay? Kasi sa GC, ako lang ang halos nagsasalita. Niyayaya ko sila, walang kumikibo. Tapos last minute, nung nagsabi na ako na frustrate ako, saka ako sinabihan na, sorry, busy kami. Kung busy kayo, bakit ngayon nyo lang sinabi kung di pa ako nagdadadakdak, hindi nyo sasabihin na busy kayo, di ba? Yan ang isang problema. Bibigyan sila ng pagkakataon, pagkatapos hindi naman sila igagrab yung opportunity na yon. Kung kailan last minute. Kaya ngayon sinasabi ko, puro hinaing lang ang maririnig natin, pero anong aksyon ang ginagawa? Eto nga, proactive tayo. Sinasabi natin na eto, may mga lumad, may mga katutubo. Pero, ano bang gagawin ng majority na population, yung tinatawag na dominant culture? May pakialam ba talaga? Ang nangyayari, tumitira na lang tayo kapag may nasaktan na. Bakit kailangan maghintay tayo na may masaktan? Meron pa ako yung kukontribute dyan. Sige, continue. Alam mo yung isang dance group, yung sikat na dance group, sige. na cultural dance group, hindi ko ganun. Sige, banggitin natin. Yung wala silang Ramon Ubusan ba yan? Nakalimutan, meron pa isa minarder lahat ng sayaw ng kulto, mga ano, pero tubo. Tapos they don't give respect, they don't give any like, parang pabalubang loob. Hindi sila nagbabayad, hindi sila nag-acknowledge. Basta pupunta sa ibang bansa, mag-perform sila, tapos uwi sila na marami-rami sa awards, may pera pa, hindi mo lang sila nagbigay pugay doon sa ano, sa nakinuha yung kulturang yun. Buti sana kung kagaya ni Rico, di ba Rico, na nagsasaliksik ka. Pero sabi nga ni Rico, to be honest, hindi lahat tayo nagsasaliksik. Totoo naman talaga. So ang question, nasaan ngayon ang problema? Doon sa mga katutubo mismo ba ang problema? O doon sa mga taong nagre-reach out lang naman, pero hindi nga alam kung paano nila gagawin? Sa tingin mo, Rico? Yeah, to be honest naman, it's very unfair kung sabihin natin na isang side lang, no? Ika nga, sabi pa nila, it takes two to tango. So both parties have their own share of responsibilities in not making this working
this thing working. Kasi una sa lahat, action is antidote to worry. Tama yun sinabi ni Beyonce na reklamo ng reklamo, gawa ng action para meron talagang ngipin, nakakagat at magpapatunay na it's a serious issue and it needs to be addressed. Second naman, ito kasing nagsasaliksik rin, kasi nga like in my personal experience, we tend to become so excited, na fascinated na o-overlap na natin yung linya, yung boundary. And yun siya, di ba, it's normal for us na, ang saya, sige pa. Kasi gusto pa natin malaman. And yun naman, ang problema ng ibang IPs din, yung like itong isang example, na naaabuso sila kasi they are allowing it to, na maabuso din sila mismo, na magamit sila. Yeah, inaalaw. Kasi nga, like, you cannot blame it kasi nasa ugali rin nila na they are very trusting and very singit lang ako, helpful naman talaga. Singit ako sa Rico, yung sinasamang inaalaw. Allowing it does not necessarily mean verbally or in writing. Kasi pwedeng by simply not acting on it is already allowing. Not acting on it is allowing it. Yeah, totoo. Diba? Kasi kailangan aksyonan. Correct. Like, it's the same, di ba? It's the same na ikaw nagreklamo ka na sa parlor ka, ginupitan ka, tapos na, nagupitan ka na, nagreklamo ka sa hairdresser. Kaninong kasalanan yun, sa hairdresser o sa iyo na customer? Eh, nakita mo sa salamin kung anong ginagawa, hindi mo agad in-intervene. Di ba? Wala ka agad intervention. So, yun yung kulang eh. Walang intervention, walang direct intervention to stop it. Kaya nga kaya nga ito kahit natapos na yung buwan ng Katutubo, gumawa pa rin tayo ng isang segment. Una, para syempre pasalamatan natin yung NCIP dahil nga doon sa konsyerto ng Katutubo, di ba? Na ginawa. Yay, thank you. At bibigyan din natin sila ng pagkakataon para magsabi ng mga proyekto pa nila para sa mga Katutubo. Kasi ang nangyayari, webinar, seminar, kung ano mga pinaggagawa nila, gawin nila yan. Pero sino ba audience nila? Kung sila rin yan, napapalawak ba ang awareness? Yeah, it will just be limited to their own group. Sila lang. Instead of involving others, ito nga kasi 'di ba sa isang festival, sa isang festival, nagiging memorable yung festival kung ang mga activities becomes participatory, yung may involvement mismo, yung mga taong hindi alam. Kasi it's one way of education. Kailangan palawakin. Ang nangyayari kasi, magwa-web seminar sila, pero imbitahan nila sila lang. May magkakaroon ba ng pakialam ang mga hindi katutubo? Even up to now, magtanong ka ng isang sa elementary school, ano sasabihin nila? Wala silang alam. Di ba? So, paano natin ngayon mapoproteksyonan ang mga karapatan nila? Siyempre, kailangan i-disseminate natin yung information. Kaya nga, nangihinayang lang ako kasi marami sana tayo rito. Pati nga yung dating mga taga-NCIP na nagsabi nga sa atin noon na sana magkaroon pa kami ng pagkakataon ulit. Binibigyan ko nga ng pagkakataon, hindi naman nagparamdam. Last minute, saka lang nagsabi na, ay, busy kami. Kung busy pala kayo, sana sinabi niya na noon pa, di ba? Pasensya na. Kasi ito, proactive, walang mainstream media gumagawa nito. Binubuksan natin ang pintuan sa kanila, sa lahat ng mga katutubo, para mapailiwanag sa milyong-milyong mga tagapakinig na sa iba't ibang panig ng mundo. Tapos ito ay gusto natin i-bridge. Ngayon, merong isang designer kasi, si Barge Ramos, na inibitahan ko rin. Ang maganda naman sa kanya, nagsabi siya kaagad na hindi daw siya makakarating dahil meron na siyang prior appointment. Naunawaan naman natin yun, di ba? Na hindi siya makakapunta. Pero nagpadala naman siya ng isang interview sa kanya na isinulat sa isang dyaryo. Na nakakatuwa, at least may contribution din siya. At ang kanya sinabi rito, na worldwide exchange of information ang nangyayari. Kasi si Barge Ramos, isang designer ng mga barong at mga kasuotang Pilipino na ipinapakita sa lahat-lahat ng lahat-lahat ng fashion capitals ng mundo. Yes. Kilala siya, si Barge Ramos. Ang mga barong niya, gumagamit talaga siya ng mga fabric ng Pilipino, pero may nilalagay rin siyang sarili niyang creativity. Yeah. Yung interview sa kanya sa newspaper, maganda sana, kaya lang bitin. Unfortunately, hindi siya makakarating. Kasi ang gusto nating malaman dito is, nasaan ba ang linya na naghahati sa creativity at saka dun sa respeto sa cultural community? Di ba?
ito ay hindi lamang sa mga sa mga taga-fashion industry, kundi maging sa mga cultural performers kagaya ni Rico. Yes. Sa case mo, Rico, nagsasaliksik ka nga, di ba? At ipinaliliwanag mo rin yan. Lahat ba kayo sa team ninyo ay naipaliliwanag ang gagawin nila? Yeah. Before namin gagawin, imamount namin itong certain productions, ay nagkakaroon kami ng story conference, like the inspiration behind it. Kasi yung performers, they need to understand it para sila mismo as movers, as animators, they know how to express it without violating and bastardizing the culture na ginamit at inspired kung saan namin binase yung aming creation. And that's very important. And yan rin ang problema ng ibang leaders, leaders sa mga grupo. They don't explain it to their movers, to their performers. That's why, itong mga performers sila kasi, syempre magra-racket din dito sila, tuturo ng mga sayaw. Yun ang ituturo nila, hindi nila mismo naintindihan, nagkakaroon ng nadadagdagan, nababawasan, nagiging mali. Yes. Yan yung mga criticisms nga against cultural misappropriation. Yan yung sakit actually. Yan yung sakit. Pwedeng madadagdagan na hindi inaasahang na nakasama yun sa ritual o yung practices o yung tradisyon. Yes. Pwedeng nababawasan, pwedeng nasisira mismo. Na kung ano yung sagrado, nagiging parang entertainment na lang. Yes. Di ba? Kasi, let's face it, yung sa fashion, pagka nanood ka, nakanood na ako ng ilang beses ng mga fashion shows, no? Magandang tignan, okay. Pero hanggang doon lang, entertainment value. Of course, may commercial value na may bibili, di ba? Yung mga mayayaman dyan, bibili. Or, ikukontrata yung designer. But the thing is, anong impact nito sa mga tao? Iisipin ba nila na, ay, pwede palang gamitin lang itong design na ito sa... ganito lang. Oo. Pwede ba yon? Yung mga ganun katanungan, di ba? O kaya, ay pwede naman palang gamitin kahit na ang dapat silk. Ang gagamitin lang cotton na lang. Hindi pala pwede yon, di ba? Okay, yung mga guhit-guhit, pagdidikit-dikitin, yung pala hindi pwedeng pagdidikitin lang yung mga desenyo. Maintindihan ba yan? Siyempre hindi maintindihan yan, alis ipaliliwanag ko, pero may oras ba para ipaliwanag yon? Saan mo ipaliliwanag, di ba? Nako, yan ang ating matututukan, kaya lang... 12, inabot na naman tayo muna ng break. So, mga katambay-tambayers, huwag kayong aalis kasi maganda itong usapin natin despite the limited time kasi sa pagbabalik natin, pag-uusapan naman natin yung tinatawag na paano natin masusolusyonan nga ito. Despite na wala yung presence sa mga taong dapat nakaupo rito. Okay? So, magbabalik ko kami 12:30 na po ng hapon. Tambayang sa DWIZ. Muli nating balikan Tambayang sa DWIZ. Pagbabalik po sa amin sa Tambayan. Ako po si Leonardo aka Beyonce. Siyempre kasama po namin via Skype, Mr. Rigoronio. Magandang tanghali po sa inyo. Siyempre ang ating special host, Matalinik Langit aka J-Lo. Yes, 44 days na lang po bago magpasko. Oy, ingat kayo kasi Signal 3 na, di ba? Yes, by 3 na sa Manila. Kawawa naman ng Bicol. Ipanalangin natin sana na malusa or humina na ang bagyong ito. Yes. Okay, anyway, sa ating pagpapatuloy dito sa topic or paksa na cultural appropriation or misappropriation, naging panaunin nga natin ito si Rico. Alam mo Rico, yung binanggit mo kanina na nagsasaliksik ka, it's more of an individual effort, not institutional effort. Hindi lahat ay kagaya mo kasi ikaw nakakaunawa ka, malalim ang pag-unawa mo. Ang problema kasi, meron bang institutional na effort na ginagawa para ang buong Pilipinas at maging ang mga banyaga alam na hindi nila basta-basta pwedeng gayahin o kopyahin o gamitin ang mga katutubo. Kanina may nabanggit tayo yung tungkol sa dance group. Ngayon may nag-comment kasi sa Facebook. Ano sabi na sa Facebook? Hindi kasi si Enrao yung sabi kay ano ba to? Kay Ramon Abusan daw. Sinasaliksik naman daw nila yung dance. Sabi ko sige, agree naman ako. Saliksik nila yan. Sinasaliksik pero in sabi fairness, ko, do you can you ask your friend if they ask permission and do they give back to the IPs if ever they win or if ever they use their dances, their culture? Anong reply? Wala nag-reply eh. Dead man na. Hindi na nag-reply. Hindi nag-reply. Yeah. Yun lang.
liwanagin ko rin yun, Kasi si Tito Ramon, kilala ko personally before he passed away. He was a national artist for dance. Yes, of Kilala ko course. siya. At ang unang tanong ko sa kanya nung nagkita kami, kaya naging judge kami pareho kasi sa isang event. Sabi ko sa kanya, Tito Ramon, totoo mo bang nagmumura kayo sa mga sa grupo nyo? Tapos sinabi naman niya, in-explain niya, kilala ko talaga siya. And I'm sure si Tito Ramon, nagre-research sila, nagsasaliksik. Naniniwala naman ako dyan. Yung pala, ang nire-refer natin kanina, yung Bayanihan. Bayanihan. And sabi Have ko, you heard about them, Rico? Oo, narinig mo na yung Bayanihan, dance team? Yeah, I performed with them dito sa Davao, yung nag-perform sila. In fact, yung Bayanihan na yan, familiar din ako kasi galing yan sa school. Sa school natin. Sa school natin. Sa Philippine Women. Yes. Sa school natin, Totoo yun. Kasi nagpe-perform sila palagi pagka birthday ni Benitez o kaya ni Dean Lucas Pasilas. Oo. Nagpe-perform sila. Yung pala, hindi sila... Alam ko iba hindi solid yung info na nakukuha nila. Or pina-perform na is not the authentic. Oo. So it is not enough na magpa-perform lang sila. Kailangan meron din silang acknowledgement at saka research, di ba? So ito nga, Rico, sa'yo individual effort. It's not an institutional effort. Meron ka bang nakita or napansin na may institutional effort na ginagawa regarding this? Marami. Funded by foreign countries. Ayun lang. Yun lang. Pero Philippines. Parang second party na yata ang Philippines as far diba? as I can remember based sa mga research. Tapos, ang problem dito is yung research yun is naiiwan na lang sa bookshelves. Ayun. Yun ang ating punto. Kaya nga gusto natin, nandito yung mga guests natin. Para makapagsabi sila kung sila ay walang ginagawa o may ginagawa ba, di ba? Rico, do you agree na yung pagsasaliksik o pagturo sa mga tao about respecting the IPs should start in an early age sa school? Oo. Yes, Kasi wala exactly. Ako rin. Diba? Wala tinuro sa akin sa history na kung anong kultura nila, you have to pay your respects first before using it. Exactly. Yes, exactly. It should start at an early age, early intervention, early education. Kasi nga, di ba, tayo natuturuan tayo na magagandang asal katulad ng pagmamano, magsasabi ng po at opo sa nakakatanda. It's the same thing. It's letting this, kasi empty vessel tong mga bata, kung anong ilalagay natin, they will remember it as they grow old. And as they grow old, they will have a deeper and better understanding of what is being installed in their brains. Ang tanong dito, Yun siya. ito napansin natin, ang tanong dito, may ginagawa ba ang NCIP dito? May ginagawa ba ang NCCA dito? Kapag-tsaka nga muna. Yung institutional effort, hindi yung gagawa-gawa sila ng mga programa. Of course, we recognize na may ginagawa nga sila. Pero yung ginagawa nila is, sino ba ang audience? Ang audience ba is sila-sila lang? Ang audience ba sino ba napopromote? Yung mga mukha nila? Para ma-recognize, makilala sila? Hindi yung mga katutubo? Diba? Kasi tingnan natin, nakikilala o nabibigyan pansin lang ang mga ati o yung mga ita kapag meron ng kalamidad. Pero kung wala, and may documentaries din. Documentaries. O kaya i-feature sila ng mga foreigners. Exactly. O kaya kukunan lang yung mga nila, yung mga sayaw nila, tapos ipapakita what? For amusement. Pero yung deeper meaning noon, yan ba ay may institutional effort ba? Yan ang reason kaya natin inimbitahan yung parehong institusyon na ito. Unfortunately, wala sila rito. Tapos tayo na naman magsasalita. Kailan natin sila ma-interview kung hindi man lang sila nagpapahiwatig, di ba? Yan ang problema. Kaya ang mga Pilipino, hindi rin natin masisisi at yung mga designers and producers ng mga shows kasi etong mismong institutions na ito ay hindi naman nagsasalita rin na pinapalawak ang kaalaman. Yes, may batas tayo. Di ba? In fact, we are a signatory sa United Nations Rights of Indigenous Peoples. Meron tayong ganyan. Pero magtanong ka ng man on the street or woman on the street, alam ba nila to? Siyempre hindi. Wala sila pakialam Usually, nakaalam na kung doon ka nagtatrabaho, most probably, ikaw nakakaalam. Some people who are, have this cultural experience,
and work-related situation. Anong alam ng mga turista, let's say mga Pinoy, mga local tourists, papupunta sa Mindanao or sa mga places na merong mga katutubo, kakain, papalakpakan lang, tapos. 'Di ba? You don't know. Pero meron ba sila na unawaan na, meron pala itong mga bathala, meron itong ganito, meron itong practices? Wala. 'Di ba? Yan ang dapat tinututukan. At yan ang binibigyan nga natin sila ng pagkakataon, kaso wala sila. Yun. Okay. Yeah, totoo. And I can sum it up to, in relation to pandemic, into PPE. Yung anong solution na para ma-address to. Meron akong acronym PPE. First is participation. Okay. Participation ng mga persons, our stakeholders, itong mga tao natin, ang community, the LGU, the education sector. So yun may first P, participation. Second is possibilities that will open and develop these projects kung ano man yung pinaglalaban, di ba? And empowerment. Dapat para magkaroon ng empowerment kung may participation tayo sa mga posibilidad na maiintindihan na ito ng mga tao involved. Kailangan talaga, importante yung participation. And itong 4 Ps na tinatawag, hindi yung fund. First of all, we need people who will lead these initiatives. So meron naman, di ba? We have NCCA, we have NCIP. However, the problem is which is the presence. Are they present all the time to address these issues, to intervene, to have intervention? Third is, what are the priorities? Ano ang unahin, di ba? I think yun yung problem. Priorities. Oo, priorities. And last is, ito siya pinaka-importante. Hanggang 3 Ps kasi. How long will these people stay, will be present, will have this priority, to address these priorities? Ito yung tinatawag na perseverance. Totoo yan. Hanggang kailan sila magpa-persevere? Yun yung question natin Ililink ko yan doon sa sinabi mo ngayon, Rico, yung perseverance. Kasi last night, nagchat-chat kami ni Rico. Okay. Ngayon, may mga chat yun, hindi video call. Okay, tapos nagchat-chat kami. At kasi, meron kami nabanggit sa pinag-usapan namin, yung tinatawag na mga generations ng mga IPs. Okay? Correct me if I am wrong, Rico at saka Beyonce, Yes. Kasi, ang first generation ng mga IPs, sila yung mga defenders. Ipinaglalaban talaga nila ang kanilang mga karapatan. Okay? Yan ang unang henerasyon. Ang pangalawang henerasyon, yan yung mga naguguluhan. Yan yung mga hindi na alam kung ipaglalaban ba nila or sasama lang sila sa flow, sa daloy ng pagbabago ng mga komunidad. Okay? Ang pangatlong henerasyon, yan yung mga magde-deny na. Denial na sila. Sila yung ayaw na nilang sabihin na, hindi ako katutubo. Katutubo sila. Okay. Denial na sila. Kumbaga, kasi yung mga pinaglaban ng mga lolo nila, ay wala na rin pinatutunguhan. At yung mga magulang naman nila, hindi rin naman alam kung saan sila papwesto. Kaya tuloy yung pangatlo, magde-deny na, hindi ako IP. Isa akong galing ako sa dominant culture. At yung pang-apat, ito yung nakakatakot. Apathy na. Wala nang pakialam. Di ba? So, pwedeng yan ang mangyari. Yan ay base sa aking pagsasaliksik at aking pananaw sa mangyayari. Kasi nga, nasaan ba tayo? Nasaan ba yung mga henerasyon ngayon? Yung mga millennials, yung mga wokes? Sila ba ay nasa... Twitter. Mas nasa alam TikTok. TikTok. Mas alam pa nila yung mga sayaw-sayaw ng mga kalukuhan, mga pakangkang na sayaw, di ba? Pero alam ba nila yung mga... Mga pabakat. Mga pabakat, yung mga ganyan. Pakilikili. Yan ang alam nila, di ba? Pero alam ba nila yung mga pinagdadaanan ng mga katutubo, yung mga ritual, bakit pag sumayaw sila may mga pahalik-halik sa lupa halos, may mga ano na mga kamay nila, di ba? Naiintindihan ba yan? Ano ba kahulugan noon? Di ba yan ang problema Ngayon, Rico, kasi mabibitin na naman tayo sa oras. Siguro ano yung magiging mensahe rito regarding sa cultural misappropriation para sa mga nakikinig sa atin? Education talaga. Like if we need both parties to reach out to one another. Yun talaga. Yeah. Yan talaga. Yun talaga. Yung sabi nila na educate. Ay! Nahulog! Lumalabas! Sorry, nahulog. Lumalabas. Hindi nakita kami. Parang kay Captain America. Nakita. Yung ba? Captain America nga. So yun.
Ay, hindi ko nakita. Ito kasi, we need to educate others. Like, there's no diba, sabi nila na, there's no monopoly of knowledge. We need everybody, let everybody understand. Para hindi tayo magiging object of ridicule. You know? And ignorance is a very deadly disease talaga. Correct. And we have our equal share of responsibilities in educating each and everyone, intervene, itama kung ano ang mali. Yes. Kasi, yun, yung apat na sabi nyo, attorney, no, na mawawala. Let's not wait for that time, especially sa ating mga IPs. I am encouraging you, mga kapatid ba itawag ko? Parang, sige kapatid, kasi nga, we share the same advocacy. No? Mga kapatid kong katutubo at mga bangsamoro as well na let's not wait for the time na makita na lang inyong kultura sa mga aklat, sa mga pictures, at sa museum. Tama. Yung bang mag-aalikabok na lang, puro alikabok na lang ang katapat, di ba? Oo. Diyan ka lang, Rico, no? Oo. May dadagdag ka pa? Wala na. As of now, wala pa. Sige. Kami naman ni Dionce, meron kami mga suggestions. Kasi hindi lang naman dapat pag-usapan to, kundi meron din kaming mga mungkahi. Yes. Sige Dion, anong mga gusto mong masabihin? I love you, charot. Ay. Hindi sa'yo, Rico. Joke lang. Gusto mo tumadak ng dugo? Sige, Cultural go. war, charot. Okay. Ethnic imitation is not right. It's not a right. Oo. Kasi may mga Hindi ka pwede iba. mangopya. Oo. Huwag mong pekein. Oo, may mga tao kasi syempre hindi tayo nagbabanggit ng kung sinong pangalan, ano? Pero ito ang isang malaking pagkakamali. At dapat nila tandaan, ang pagkopya sa mga ethnicities ng Pilipinas ay hindi karapatan. Pribilehiyo lang yan. Okay? Parang yung sa Katol, feeling nila karapatan na nila kung ano nung papakita nila doon. Hindi nila alam, pribilehiyo lang ang paggamit ng airwaves ng Pilipinas, di ba? So yun ang tatandaan natin. We have to be thankful pala. Yes. Kasi ang ethnomedicine, yung mga albularyo, manghihilot, Ay, gusto ko. at saka yung mga manghihilot, albularyo, ay sila ay kinoconsider na ngayon national living treasures. Yes, konti na lang sila. It's hard to look for one. Yeah, so congratulations sa mga albularyo, mga hilot, ayan. Kaya lang hindi kasama mga mangkukulam, kagaya ko. Okay lang yon. Siguro soon, di ba? Anyway, ano yung isa pang suggestion mo, Dionce? Magbigay-pugay ka sa origins, saka ano. Ayun. Give back to the community. Oo, mag-acknowledge ka. Kasi kagaya na nangyari. Di ba, naging bisita natin dito si Pablito Gonzales. Nasabi natin, advice tayo kung kumusta yung kay Catriona Gray. Hanggang ngayon, wala tayong naririnig. Hindi nagte-text. Ilang beses ko na minessage, hindi naman nagre-reply. Ayan ang sinasabi natin. Kaya minsan sasabi rin ng mga taong bayan, bakit ang gobyerno natin napakabagal? Hindi dahil sa gobyerno, kundi mga tauhan. Oo. Minsan, hindi diba? ang babagal, di ba? Kahit na ba't yan yung text? sabing 4Ps. Yun na nga eh. Yung People and presence. Yes, people and presence. Ano pang isang suggestion Yung natin? mga artworks na kuha, hindi yun accessories. Right? Yan. Yung mga antigo, yung mga pamana. Hindi accessories. Yes. Kasi ang ginagawa ng iba, okay, i-design lang sa katawan nila, parang sabihin nila, ay, kasi fashionable. Hindi siya accessory lang, kasi dapat unawain nga kagaya na sinabi ni Rico. May mga specific, talaga. Yes. To use them. Oo. Ngayon, bakit nawala si Rico sa sa Skype? Rico, narinig mo kami. Naririnig Andiyan ka ba? May tumawag kasi, may call. Oo. Okay, ano ginagawa niya? Kinancel daw niya, may tumawag daw sa kanya. May tumawag. Sige. Sino kaya yun? Pang-apat. Meron kami suggestion. Kailangan kasi ng continuous dialogue. Yung nga sinasabi ni Rico. Yes, dialogue. Continuous dialogue. Kagaya ngayon, meron tayong continuous dialogue, sila naman ang nawawala. Alam nga naman tayo, si Dion, he's not an IP. I am an IP. In fact, I belong to the third generation, denial. When I was growing up, I was denying na I am ang katutubo. Talaga? I was, kasi yung aking inside ng father ko, mga kulot at mga maiitim. Iba yung lengguwahe nila. Sa school ko, puro mga mestizo, mga gwapo, mga konyo. Syempre, denaya ko, di ba? Parang sinasabi ko, hindi, wala. Parang dead man lang ako. Although I belong pala to a family, my great-grandfather was a governor. Na later on ko na lang ina-acknowledge. So yun nga sinasabi natin, there must be a continuous dialogue. And culture is fluid. Hindi siya vacuum. Kasi yung kultura ng dominant culture, that change yan over time. So hindi pwedeng i-claim din ng mga IPs
na hindi na sila mababago. Dadating at dadating ang point, nothing is permanent in this world. Totoo yan. Magbabago at magbabago. For example, there was a time, hindi nag-uwig ang mga taga-Europa, pero yung King Louis XIV, dahil kalbo siya, pinauso niya yung nag-uwig siya. Di ba pansinin natin sa European culture, ang dami nag-uwig? Yes. Pati nga ang kanilang justice system, doon nag-uwig sila. Yes. Di ba? Kasi ang naging fashion yon, sinimula ng isang taong hunghang na kalbo at ginaya naman ng iba. So nagbabago yung kultura, di ba? Ang isa pa, yung sombrero ng mga Meksikano, inadapt naman yan ng mga Amerikano sa cowboy, mga cowboy movies. So nagbabago-bago. So dadating ang point na gano'n. Ang importante yung sinasabi ni Rico, dapat nga, huwag kalilimutan. Otherwise, mapupunta tayo sa 4th generation na wala nang pakialam. At aalikabukin na lang, nasa mga museum na lang or history books. Ang isa pa, cultural appropriation, hindi yan substitute for diversity. Kasi diverse lahat tayo, but we can have unity. Yes, we are all diverse. Yeah, we can have unity in diversity. And I thank you. Di ba? Ang isa pa na isa-suggest natin, dapat i-engage natin ang ibang kultura ng higit pa sa tinatawag na aliwan lang. Or yung aesthetic purposes lang. Or yung popularity, yung tinatawag na kitsch. Kasi may sinasabing kitsch na, okay, susutin mo yan kasi popular siya. Pero nauunawaan mo ba? Maganda lang sa paningin, pero yung kalaliman. Yes. Dapat hindi tayo mababaw, di ba? At ang panghuling na naisip namin, kailangan magkaroon ng cultural exchange, creative collaboration, na magbigay ng credit, kagaya nga nung kay Catriona, magpasalamat man lang siya. Ngayon, kung magbibigay ng royalties, kasi nga creative, collective, intellectual property rights ito ng mga katutubo, dapat magbigay ng royalties, magbayad. Di ba? Yan ang kailangan natin. Ngayon, hindi tayo dapat mauwi sa grievance lang. Tapos reactive lang tayo. Ang kailangan natin is liberation. Dapat we have to be liberated from the chains of apathy and discrimination. Kailangan proactive tayo. Diba? And I thank you. And I thank you ulit. Proactive. Oo, sana any final words, Rico, bago tayo magtapos sa programang ito? Tapos na. Yeah, it's final words. Sige, ito lang, advice lang to everybody, know your roots. Because in roots, you'll know your identity and it will be easy for you to achieve progress. Example, Japan, they are very particular with their traditions. Yes. Sila first world country na. Let's have Japan, for example na lang. Yeah, know your roots. Yes. Know who you are. Ang ganda noon, Know your roots. Know your roots. Alam ng ugat. Gusto ko yung mga maugat. Touch of divinity. Charot. Yes. Virginity? Divinity? Divinity. Divinity. Okay. Kasi gusto ko akala ko yung maugat-ugat eh. Okay. Ano ba yan? Anyway, Dianse, kasi less than 1 minute na naman tayo. Salamat sa pagsama sa amin. Tuloy natin ito next time. Pasensya na, hindi natin na pasalamatan yung mga nakikinig sa atin, ha. Friday na kayong bati. Oo, Friday na namin kayo babatian kasi kulang talaga yung oras, no? Isisiksik natin ang dapat nating sabihin dito sa programang to. Ngayon, abangan niyo po yung susunod na programa, which is, I think, In the Heart of Business. Hindi ata, Pilipinas ngayon na ba? Ngayon ba? Ay, Pilipinas ngayon. Ayan. Ayun, programa Pilipinas ngayon kasama si Yusek Robert Rivera at saka si Doc Edgard Ong, di ba? Okay, so yun na, sinabi mo na yung pasalamat. Maraming salamat sa pagsama sa amin, Rico. Sama kayo sa amin. Sana hindi pa ito welcome. Kasi alam niyo, sunod-sunod na naman. Marami tayong mga topics kasi na naka-line up na eh. At ang malapit na rin magpasko, may mga guestings na naman. Okay, so mga katambay, tambayers, Ricksters sa Baguio, guys. And Ricksters, ingat-ingat po tayo. Maraming salamat Rico sa pagsama mo sa amin. Yes, thank you din. Yeah, at maraming salamat sa lahat ng mga nakinig. Magbabalik po ulit ang Tambayan bukas. 1:00 na po ng hapon. Bye! Tambayan sa DWIZ.